Marami ang nagsasabi na dapat magiganti si John Riel Casimero kay Elijah Pierce upang maipakita na hindi basta-basta pwedeng babuyin ng isang banyaga ang dangal ng mga Pilipinong mandirigma sa loob ng ring. Matapos talunin ni Pierce sina Mike Plania, Arthur Villanueva at Michael Dasmariñas. Tatlong mahusay at veteranong Pinoy boxers, oras na para si Casimero ang magtanggol sa kanilang karangalan. Ang pagharap nila ay hindi lamang personal kundi laban ng buong sambayanang Pilipino na nais may balik ang respeto at tapang na ating mga boksingero sa pandaigdigang entablado. Bilang isa sa pinakatanyag at pinakamatapang na boksingerong Pilipino, si Casimero lamang ang may kakayahang tapatan at parusahan si Pierce para sa mga panalong kanyang nakamit laban sa ating mga kababayan. At kung hindi si Casimero at baka nga rin naman itong si Jonas Sultan. Gayunpaman, kung matuloy ang laban na ito, dala ni Casimero ay hindi lamang ang sariling dangal, kundi ang bandila ng mga Pilipinong nadapa na ngayon nais na itayong muli sa pamamagitan ng matinding paghiganti. Kaya sa ngayon ay aking ipapakilala ang dalawang mga mandirigma sa mundo ng boxing. Hindi may kakaila ang kakaibang sigla kapag nagsanib ang dalawang mapanganib at matitinik ng mga boksingero. Isa na namang laban at siya napupukaw sa atensyon ng mga fans ang posible, ulitin ko po, posible na pagtutuos sina Casimero ng Pilipinas at Pierce ng Estados Unidos sa featherweight division. Kung may isa sa katuparan ng laban na ito, siguradong magiging isang eksplosibong bakbakan sa ibabaw ng lona, puno ng aksyon, tensyon at hindi matatawarang tapang. Si Casimero mga kwento ay isang 3-division world champion, kilala sa kanyang agresibong estilo ng pakipaglaban, lakas ng kamao at kawalan ng takot sa sinuman. Isa siyang biyasa sa pakipaglaban na kahit sinong estilo at sa kahit anong teritoryo. Mula sa light flyweight hanggang super bantamweight, pinatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa pandaigdigang entablado. Samantalang itong si Elijah Pierce ay isang umuusbong na pangalan sa boxing scene ng Amerika. Matangkad, mabilis, may matalas na opensa at may malupit na counterpunching. Isang bagong henerasyon ng mandirigma na may teknikal na gilas at modernong training. Sa bawat laban, ipinapakita ni Pierce ang kanyang husay sa footwork, timing at precision punches. Malinaw, handa na siyang makipagsagupa sa mas malaking pangalan para sa mas malaking spotlight. Ang pagtatapat ng dalawang ito ay parang salpukan na isang veterano kontra sa gutom na hamonero. At dito magsisimula ang malaking tanong kung sino nga ba ang mananaig sa kanilang paghaharap. Narito naman ang estilo, kalakasan at kahinaan. Ang estilo ni Casimero ay kilala sa tinatawag na controlled chaos, laging agresibo, may bitbit na matitinding suntok mula sa iba't ibang anggulo at may kakayang tapusin ang laban sa isang iglap. Isa rin sa lakas niya ang kanyang karanasan. Ilang beses na siyang lumaban sa ilalim ng matinding presyon sa loob ng teritoryo ng kalaban at sa mga championship level fights. Hindi basta-basta ang kanyang mental toughness. Gayunpaman, may mga nakikitang kahinaan si Casimero. Minsan, nagiging pabigla-bigla siya sa kanyang mga galaw, nawawala ang kanyang depensa at naabutan ng mga clean counters. Ang isang boksingerong biyasa sa kontra at malinis sumuntok, magiging malaking bantay ito sa kanya. Itong si Pierce naman mga kwento ay may estilong teknikal, pasensyoso ngunit palaban at malakas din ang kanyang punch selection. Marunong siyang bumasa ng kalaban at hindi basta sumusugod ng walang mga plano. Sa pamamagitan ng kanyang jab at timing, kaya niya pigilan ang aggression ng mga tulad ni Casimero. Ngunit hindi pa ganoon karami ang high-profile opponent si Pierce, bagamat kapansin-pansin ang kanyang undefeated streak o knockout ratio, pero wala pa siyang nakalabang isang elite veteran na may estilong kasing unpredictable at exclusive ni Cuadro Alas. Kaya ang tanong, kakayanin ba ng kanyang disiplina ang malabagyong estilo ni Casimero? Narito naman mga kakwento ang fight prediction ayon yan sa artificial intelligence. Kung susuriin natin ang laban base sa karanasan, lakas ng suntok at mental na tibay, malinaw raw na lamang itong si Casimero. Kung makakapasok siya sa loob ng depensa ni Pierce at magamit ang kanyang awkwardness na angles at exclusiveness, posible siyang manalo sa pamamagitan ng late stoppage sa round 8 hanggang 10. Malaki ang posibilidad na kaya niyang gulatin si Pierce gamit ang kanyang unpredictable combinations. Ngunit hindi rin dapat malitin si Pierce kung maiwasan niya ang mainit exchange at magtagumpay siya sa pagkontrol ng distansya at tempo ng laban. Posible siyang mananalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang kanyang tiyaga sa pag-score ng malinis sa suntok habang umiiwas sa open fire ni Casimero ay maaring magdala sa kanya ng panalo, lalo na
kung abot ang laban sa 12 rounds. Kung maiwasan ni Casimero mga kakwento ang pagkainip at makapagpakawala ng kanyang aggression sa tamang tiyempo, malaki talaga ang tsansa niya na manalo. Subalit kung magpapadala siya sa emosyon at mapasok ng padalos-dalos na mapaparusahan siya ni Pierce. Mga kakwento, narito naman ang final decision ng AI. Sinabi dito na John Riel Casimero wins via technical knockout sa round 9. Pero ganoon pa man mga kwento, 50-50 pa rin ito na may tuturing dahil kahit sino raw sa kanila ay may potensyal na magwagi. Depende sa disiplina, paghahanda at execution sa mismong gabi ng laban. Kaya ikaw kakwento, kung may promoter na gustong may kasa ang Pierce kontra Casimero, kanino ka kakwento? Sino para sa iyo ang mananalo? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Sumbagaita, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Rest Because, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.